Dito naman tayo. Sale of real property classified as capital asset. Okay. Ah, sana unti-unting lumiliwanag ang buhay natin, no? Rules on sale of real property. Okay, object of sale, pwedeng ang asset, real property, ay capital asset. Yung isa, ordinary asset. Ano nga yung classification? Capital asset? Not used in business, not held for sale, not part of the inventory, there is no allowance for depreciation. Pag ordinary asset, used in business, held for sale, part of the inventory, with allowance for depreciation. O, di ba? Okay, ngayon, tax base, parehas lang. Gross selling price, zonal value, or assessor's fair market value. Shortcutin ko na lang assessor's valuation. Parehas lang. Ang rate, kapag capital asset yan, 6% or exempt, 0, kung principal residence yan. Pero pag ordinary asset, depende. Okay, depende sa answer. Kapag hindi siya realtor or developer, 6%. Okay, hindi realtor or developer, lesser din siya, 6%. Pero kapag realtor or developer, pwedeng exempt yan, 1.5%, 3%, 5%, depende sa selling price. Okay? So ito not realtor, not developer. Okay? Example, trading yan. Meron siyang ordinary asset. Binenta niya. Anong rate? 6%. Manufacturing, service, yan yun. Okay, lessor, binenta niya yung property niya, 6% din siya. Sir, bakit dito hindi siya gagamitin? Realtor developer nga lang, kakasabi ko lang sa iyo. Okay, nature of tax, ang capital asset, final tax yan, CGT. Dito naman, ordinary asset, creditable withholding tax yan. Ibig sabihin, tax credit ang kinaltas. Ang form natin dito, 1706, doon sa isa, 1606. Okay, so ito muna yung rule, capital gains tax. Okay, Section 24D of the tax code, Section 27D of the tax code. Okay, 6% tayo. Rate is 6%. The value of the real property, ang value of the real property will be based on selling price or fair market value as determined by the commissioner, zonal yan, or fair market value as shown by the assessor. Kaya nga, ganito yan. Sisimplihan mo lang. Kapag sale of real, shares of stocks tayo, kapag shares of stocks, ano ang gagawin mo? Selling price minus cost equals net capital gain times 15% equals CGT. Tapos ang problema mo. Pag real property, tapos din ang problema mo. Gross selling price, zonal value, assessor's fair market value, yung land at saka building, ito total mo lang. Yung building kasi, si assessor lang ang meron. Igagayahin lang ni BIR yan sa building, sa zonal niya. Tapos ang problema mo. Okay? Isulat mo lang parati yan. Kung alin ang mas mataas, i-multiply mo lang ng 6%. If there's no zonal valuation, wala daw zonal. Gross selling price, zonal value, assessed value. Kung wala, may dalawa pa naman. Wala problema. Okay? If there's an improvement, yung fair market value ni assessor, sabi ko, idadagdag mo kay BIR. Okay? Di ba? Ito, land at saka building. Land at saka building. Yung assessor, idagdag mo doon kay BIR. Tapos ang problema mo, whichever is higher ka. Doc stamp tayo. Ang rate natin, it's 15 pesos for every 1,000 or fraction. Ganyan lang kasimple ibig sabihin. Okay? Kaya nga ang sabi natin, almost equivalent. Kasi kapag merong butal ng 1,000, yung 1,000 is equivalent to 15 pesos. Okay? Tuturo pa naman ulit sa iyo pagdating sa doc stamp tayo. Pero syempre, kailangan matutunan mo na yan. Okay? Para wag mong gagamitin basta-basta yung 1.5. Gamitin mong 1.5 kung walang butal na 1,000. When I say butal, halimbawa, 999. Butal yun. 15 pesos ang equivalent nun. Okay? Pero kung halimbawa, parating bilog sa 1,000 yan, no? Hindi walang butal, walang less than 1,000, multiply mo ng 1.5%, sure ball na yan.
Okay? Kasi nga yung fraction is equivalent to 15 pesos. Fraction of 8,000. Okay? So, ngayon, tingnan natin itong illustration nga na to. Goyo purchase a house and lot, 2.5 million. So, acquisition cost yan. The value of the house and lot, 100 square meters. Okay, tignan mo. Okay, ang halaga is 1 million and 1 million yung house and lot. Okay, so si assessor, okay, anong gagawin mo nga? Gross selling price, okay, zonal value, assessed value. Ang halaga ng lupa, magkano? 1,000,000. Halaga ng bahay din, 1,000,000. So, magkano ang total niyan? 2 million. The zonal value is 50,000 per square. Magkano ilang square meters nga yan? O, ede 100. Ede isulat mo agad. Lot, magkano yan? 5 million. Yung house dito, anong sabi ko sa iyo? Idagdag mo. Di 1 million. Magkano yan? 6 million. Okay, zonal value. Goyo sold the same. Magkano niyang binenta? 4 million. Whichever is higher ka. Okay? Parehas lang yan. Compute the tax if the property, kung capital asset yan, anong gagawin mo? Pinakamataas, times 6%. So, magkano CGT? 360,000. Tapos dito, may butal ba? 6 million yan eh. Walang fraction of 1,000, less than 1,000 dyan. 1.5%. 90,000 yun. Tapos ang problema mo. Sir, paano pag ordinary asset yung lupa o yung property? Kasi used in business siya. Same. Gross selling price 4 million. Yung house, magkano yan? 1 million. Yung lot, 1 million din. Total yan, 2 million. Zonal valuation ng yung property, 1 million. Gayahin mo doon. Tapos lot, 5 million. Total niyan, 6 million. Anong rate ang gagamitin mo? Kung hindi naman realtor yan, developer, 6%. 360,000. Magkano yung doc stamp? Parehas lang, 90,000. Tapos ang problema mo. Easy. Okay, basta ang gagawin mo lang, gross selling price, zonal value, assessed value. Okay, kaya nga presumed gain, yun pala, no? Kaya presumed gain yan. Biruin mo, di ba kanina sa CGT, ang sabi ko sa iyo, ano yan? Sa shares of stocks, realized. Pero dito, presumed gain. Kung alin ang mataas, i-multiply mo ng 6%, ina-assume na natin na yung gain, kaagad yon. Biruin mo, gross selling price yan, kailan pa paano magiging gain yan, di ba? Kaya nga presumed gain lang siya. Okay, biruin mo, zonal value. Paano maging gain yan? Zonal nga yan. Presumed gain nga siya. Yun ang ibig sabihin. Okay, so easy. So ito, final tax yan. Ito, creditable tax yan. Ibig sabihin, si seller ka, i-report mo yung income, tapos yung kinaltas na to, magiging tax credit mo siya. Okay, so I hope naalala mo pa yung pinag-usapan natin sa sa withholding tax system. Okay tayo. Papaano kung ikaw yung seller, tapos ang buyer is the government? Paano magiging buyer ng government, sir? In-exercise ang power of eminent domain, ini-expropriate yung property mo. Anong meron dyan? Actually, kahit hindi expropriate yan, pag halimbawang gustong bili ng, ng, ng munisipyo or local government yung property mo, hindi in-expropriate gusto lang nilang bilhin, pwede ba nilang gawin yan? Pwede. Okay, kakausapin ka, gusto mo bang ibenta? Gusto namin bilhin eh. So parang gano'n. Pag ayaw, pero public purpose yan, wala kang magagawa. Now, papaano kung halimbawa, the buyer is the government and you are the seller, an individual, okay? Or client mo, individual. Syempre, sasabihin mo, accountant tayo, no? Kung yung lupa nyo ho ay kinukuha ng gobyerno, okay, for public purpose, exercise of power of eminent domain po yan, no? So, ang maganda lang dito, meron kayong option to report the transaction as subject to CGT or under normal income tax. Naalala mo yung normal or regular, parehas lang yan. Okay? Parehas lang yan. Ginagamit lang natin mga terms para ma-expose ka. Now, kailan applicable yung option na CGT or RIT? If the buyer is the government, ibig sabihin yan, legislative, executive, or the judiciary, or political subdivision, province, city,
municipality, or barangay. Okay, government agency or instrumentality, BIR, LTO, etc. GOCC. Okay, ibig sabihin ng GOCC, any government agencies like GSIS, SSS, o kaya NGC, o mga mm, ano, Philippine Railway, PNR, Philippine National Railway, or LRTA, okay, Land Railway Transportation, LRT Authority, okay, o GOCC yung mga yan. Pag sila yung bibili, again, merong option to report the transaction, CGT at saka RIT. Mga kapatid kaya natin inisa-isa ito kasi ayoko sarado yung isip mo na gobyerno lang ang bibili. Pwedeng agency, instrumentality at saka GOCC. Ayan yung option na to hindi lang again sa gobyerno, pati mga GOCC. Okay, and again, applicable lang yan sa individual, hindi yan mag-a-apply sa non-individual. Okay, punta tayo dito, practice tayo. Goyo purchase a house and lot in the amount of 2.5 million. The value of the house and lot, okay, dito muna tayo. Compute the tax savings. If Goyo will opt for, normal income tax. Okay. So, ang gagawin natin, magko-compute tayo na dalawa. Savings kasi ang tinatanong Okay? So, kapag CGT, sulat mo, gross selling price, zonal value, assessor's fair market value. Ganun lang. Okay, tignan mo to. So, bumili ng bahay ito pa 2.5 million, cost yan. So, the value of the house and lot, area 400 square meters is 1 million, 1 million. So, dito, 2 million ito. Tapos, zonal value, 5 million plus 1 million. So, 6 million dito. Tapos, the property was expropriated by the government in the amount of 4 million. So, ibig sabihin, yan ang selling price. Okay. So, ngayon, anong meron dito? Assumption lang natin to kasi pwede, ito talaga, zonal value, pwede mong ipaglaban talaga yan Okay. So, 6 million, i-multiply mo lang kagad ng 6%, ito yan, times 6%, 360,000 yan. Tatandaan mo, kapag ang gobyerno ang bumili, ang basis ng doc stamp, ito yung consideration. So, 4 million times 15 pesos divided by 1,000. Kaya 60,000 yan. Basta gobyerno bumili, doc stamp is not based on whichever is higher. Kasi pag hindi gobyerno, whichever is higher din. Pero dito, gobyerno, consideration tayo. So, paano naman? So, okay na tayo dito. Okay na tayo dyan. Okay na tayo dyan. Paano pag normal income tax? Magkano binenta? 4 million. Magkano binili? 2.5 million. So, 1.5 million ang gross income. Gumastos daw ng 500,000. Ibawas mo yan. So, ngayon, taxable income, 1 million. Gamitin mo yung graduated tax table. Ang lalabas, 152,500. So, ngayon, 152 to, 360 dito. Kung ito daw yung pinili, normal income tax, magkano yung savings? Di may sagot ka na, ayun, 207,500. Kaya pag ganyan, isasuggest mo kay kliyente, ay mag-ano lang po tayo, mag-normal income tax na lang po tayo, makakatipid ka ng 207,500. Ang pagkakaiba lang po dito, sir, okay, sa CGT, since ito ay final tax, hindi na po tayo magpa-file ng ITR. Pero since normal income tax yan, okay, magpa-file ka po ng annual ITR. So, pwede ko naman pong i-prepare yan para sa inyo. Bayaran nyo na lang ako ng 100,000. Di ba? Char lang, no? Bahala ka na diskarte mo kung magkano yung professional fee mo. Pero syempre, you have to remind the taxpayer that if they are going to choose normal income tax, you're supposed to file an annual income tax return. At saka syempre, yung mga resibo mo, kailangan itatago mo. Okay? Doc stamp sale. Based on consideration, basta gobyerno ang bumili. Okay? Ito naman bago. Tayo lang yata meron ito. No?
Expropriations, actually, di bago to, no? Expropriations under Right-of-Way Act. Applicable lang to sa mga national government projects. Ibig sabihin, halimbawa, yung gagawa ng tulay, national government ang magpapagawa niyan, DPWH, applicable dito. Gagawa ng railway transit, okay, ang national government ay applicable to. Okay, yung munisipyo mo, gagawing public park yung lupa mo, hindi yan national, local yan. Okay, basta national government, including GOCC, applicable ang Right-of-Way Act. Ngayon, anong meron dito? Rules on negotiated sale, the implementing agency, ibig sabihin na government, it can be the Department of Health, or kasi magtatayo ng public hospital, or it can be the Department of Justice, magtatayo kasi ng parang ang tawag dito, Hall of Justice, or it can be the Department of Public Works and Highways kasi sila yung magtatayo ng daan or tulay. Okay, so ngayon, ang compensation price, ang tawag natin dyan, yung just compensation sa power of eminent domain. So, yan ang content. Babayaran ng gobyerno ang fair market value of the land. Ang fair market value of the land, normally, zonal value, assessor's fair market value yan. Okay, kung meron ng structure yan, yung replacement cost ang idadagdag. Hihingin mo sa kasi halimbawa may bahay at lupa na, hindi yung fair market value. Kung hindi, replacement cost, kung magkano ang halaga, kung magkano yung papatayo ko ngayon. Okay, tapos, kung merong crops yan, tsaka trees, part yan ng compensation price. Okay? Tapos, ito yung maganda rito kapag Right-of-Way Act, mga national government project, sagot na nila yung tax, CGT and DST will be shouldered by the government. Unlike yung hindi rito, sinong nanguha nito? Municipal government. Ay, yung tax na to, ikakaltas sa atin yan ng gobyerno. Okay, wala tayong magagawa. Pero unlike kapag national government project yan, the dock stamp and the DST shall be shouldered by the government. Natural yung real property taxes for the account of the owner. Ikaw magbayad. Okay? Now, property owners given 30 days to decide kasi mag-o-offer si government sa iyo kung tatanggapin mo ba yung kanilang offer na compensation price. Okay? If denied, syempre, ako ng gobyerno, ayaw mong ibenta ayaw mo magpa-file ako ng complaint, okay, sa korte, expropriation proceedings will follow. Meaning, diringgin ka din, part of due process, kung bakit hindi dapat makuha yung property mo. Okay? Dito naman tayo, sale of real property classified as ordinary asset. Okay, if the object of sale is ordinary asset, subject yan sa creditable withholding tax. Kasi nga, kapag capital asset, CGT. Kapag ordinary asset, CWT. Pero parehas ng basihan. Gross selling price, zonal value, or assessor's fair market value, whichever is higher. Ngayon, tignan mo to. Description of the seller. Kapag registered sa HSAC, dating HLURB, HUDCC, engaged sa socialized housing, exempt. Basta socialized housing Tapos merong threshold ang selling price niyan. Okay, exempt. Okay. Kapag ang selling price naman, 500,000, realtor ito, mga kapatid, 1.5% ang rate. Hindi socialized yan. Okay? Kapag ang halaga, selling price is 500,000 but not over 2 million, 3% ang rate. Kapag lampas ng 2 million ang halaga, highest rate sa mga realtor developer, 5%. Kapag si taxpayer ay hindi engaged in socialized at hindi naman siya realtor or developer,
Example, trading company, service company, manufacturing company, nagbenta ng ordinary asset, again, ang gagamiting rate is 6%. Okay, so practice tayo. Seller is engaged in real estate. So, ABC, ayun o. Ay, ano ba yan? Okay, ABC Realty Corporation, HSAC registered company engaged in developing, selling house and lots, sold multiple units during the year. Zonal and fair value by assessor inclusive of the house is 1,500,000. So zonal, ayun, higher, kinilagay na natin ha, kasi selling price or fair market value, either zonal or assessed value yan. Okay, okay yan. Tignan mo. Si ABC Realty, socialized housing siya, nagbenta ng 100,000, zonal value 1 million. Magkano yung creditable tax? Wala, exempt. Okay, hindi siya socialized. Nagbenta ng 500,000. Ang selling price niya 500,000 ha. Zonal value 1 million. Oh, tignan mo, balikan mo yung threshold kanina. Oh, threshold. Not over 500, ano yung rate? 1.5. Anong ibig sabihin niyan? Hindi lampas ng 500, 1.5 ang gagamitin mo na rate, 1.5%. Whichever is higher ka sa dalawa, selling at saka zonal, 1 million ang higher, kaya 15,000 yan. Ganyan ang rate niyan. Eto, regular din. Hindi lampas ng 2 million, 3% yan. Whichever is higher ka ngayon sa dalawa, selling price ang higher. Di 3% times 1.5, kaya 45,000. Easy. Lampas ng 2 million, ay 5% ang rate. Whichever is higher tayo. Higher yung selling price times 5%, 150,000. Exceeding 2 million yan, 5% ka pa din. 500,000. Ganyan na kasimple. Anong gagawin natin kung tayo yung buyer? Kakaltas mo doon. Kaltas mo doon. Kaltas mo doon. Okay, kaltas mo doon. Ganyan lang kasimple. Although, syempre, kailangan mo pa magkabisado ng rate. Diba? Ganun talaga. 500,000 or socialized housing exempt. 500,000, 1.5. 500 to 2 million, 3%. Exceeding 500,000, 5% maximum. Tapos ang problema mo. Hindi siya realtor, developer siya, 6%. Natin to. Seller is not habitually engaged in real estate. Nasa title pa lang natin, ha? Dapat may idea ka na. ABC Corp, ayun na nga, a manufacturing company sold the real property used in business. Ibig sabihin, ordinary asset yan. Amounting to 6 million. Okay, zonal value, gross selling price, ulat natin sa gilid. Magkano? 6 million. Okay, zonal value, 5 million. Assessor's fair market value, 3 million. Tinatanong tayo, magkano yung capital gains tax? Anong sasagot mo? Hindi mo ko maloloko. Walang capital gains tax yan. Bakit? Ordinary asset yan eh. Di ba? Basic. Kailangan matinig ka sa mga ganyan. Tinatanong tayo, how much is the creditable withholding tax? Ay, manufacturing company ka, 6% ka. Whichever is higher tayo, 6 million times 6%, 360,000. Okay? Assuming asset is a capital asset, magkano yung capital gains tax? Parehas. Whichever is higher times 6%. Easy. Kaya dapat mag-iingat ka sa mga ganyan. Ganyan lang kasimple naman yan. Okay? Pahinga.